Now, sa ating kapanahunan ngayon ay, alam mo, karaniwan na nangyayari ito, yung online celebration, online fellowship. Amen. Nandiyan mo ba kayo? Pero sa Biblia, kahit anong hanap ko, wala akong nakita doon na online church service. Meron ba kayong nabasa? Wala, di ba? Amen. So, napakahalaga para sa atin talaga na tayo ay nagkakatipon-tipon. Amen. Kaya ang aking ibabahagi ngayon ay mayroong titulong Group for Strength. Tayo po ay nakagrupo upang magpalakasan sa isa't isa. Amen. Kasi yung iba nagsasabi, ay meron namang online, may YouTube naman, ang gaganda nga ng mga picture. Totoo nga na magaganda naman talaga at magagaling yung mga picture. Magagaling naman talaga eh. Kaya lang, wala naman nakalagay doon na online church service. Amen. So ito yung naging ito yung ipinauso ng COVID eh. Hanggang ngayon dala-dala, hindi ba? Pero malaya na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So ating pong basahin sa Hebrew chapter 10, verse 23 to 25. Now sabi dyan, sa verse 23, ay basahin ko po sa New King James Version. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. And now, sabi sa verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Our God is a faithful God. Amen. Kahit hindi ka faithful, hindi tayo faithful, sumasablay tayo, God remains faithful. Yes. Yun siya eh. Amen. Amen. Kapag ang ating Panginoon, hindi siya nagbabago. Kung ano yung pinangako niya, gagawin niya. Yes. Kasi siya ay tapat na Diyos. Amen. Amen. So dito, sabi sa Tagalog, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. Sabi diyan, magpakatatag. O sino may mga laban sa inyo? Sino may mga laban? Amen. Sino yung may mga challenges sa buhay na hinaharap ngayon? Sabi diyan, magpakatatag. Yes. Amen. Magpakatatag. Saan tayo magpakatatag? Sa ating pag-asa, may pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Amen. Hello. Bagamat ang tingin mo ay walang pag-asa, tila wala naman nangyayari. Ang tagal-tagal na, di ba? Yung pinagpipray mo. Pero sabi dyan, may pag-asa. Magpakatatag ka sa iyong pag-asa. Amen. At sabi dyan, huwag mag-alinlangan. Yes. Huwag magduda. Amen. Doon sa inaasahan mo. Amen. Naninanasa ng Diyos sa'yo. Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mag-alinlangan sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Sapagkat tapat ang Diyos. Amen. Pagamat tila nagtatagal, mangyayari ang nilalayo ng Diyos. Amen. Amen. Ang panukala ng Diyos mangyayari. Kaya hold fast. Amen. Magpakatatag sa pananalig. Kung buhay na walang hanggang, huwag bitawan. Amen. Amen. Huwag umayaw dun sa buhay na walang hanggang na tinanggap mo na. Yes. Kasi pwedeng mawala yun. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Nandiyan lagi. Ginawa na ni Kristo yung salvation natin eh. Kaya lang, nasa sayo. Amin kung ito ay pakakawalan mo. Nakasulat mo yun sa John chapter 15. Abide in me and I in you. Amen. Pag manatili tayo, kung mananatili tayo sa Kanya, mananatili din siya sa atin. Amen. Amen. Hello. Yung po ang sinatinura ng salita ng Panginoon. So, panghawakan natin, magpakatatag tayo sa ating inaasahan sa Panginoon. Amen. Sino ang may inaasahan? Amen. Amen. Meron tayong inaasahang mangyari. Gusto mo magtagumpay. Gusto mo ang pamilya mo, di ba? Umayos lahat. Amen. Yung negosyo mo, kung may negosyo ka, may kabuhayan ka, yung trabaho mo, maging okay lahat. Amen. Ito yung mga ninanasa mo eh. Ang sabi dyan, magpakatatag. Amen. Amen. Ano ba? Hold fast to your confession of hope. Ano ba lumalabas sa bibig mo? Ano ba to? Wala na mangyayari talaga. Wala. Ganito na talaga. Amen. So what you
Amen. Kaya ingat sa mga bagay na ating sinasabi. Huwag bitawan yung sinasabi, Lord, I love you. Lord, I serve you. Lord, you are the promise keeper. You are the way maker, Lord. Yes. Huwag mong bitawan yung mga salitang yun, yung confession mo. Kasi kadalasan, marahil, madalas, nabibitawan na natin. Amen. Yung ating inaasahan sa Panginoon. Amen. Yung katapatan ng Panginoon. Amen. Nawawalan ka na ng pag-asa sa iyong buhay. Eh sabi dyan, hold fast to your confession of hope. Amen. Kay Jesus may pag-asa. Amen. Hold fast in doing good. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Amen. Amen. Huwag mo sabihin, nakakasawa na. Ako na lang lagi palabigay. Ako na lang lagi nauuna. Amen. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Amen. Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Anything, lahat, everything na ating ginagawa ay ito for the glory of God. Kasi sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. At ang sabi dyan, marami daw. Marami ang iiwan ang kanilang pananampalataya. Hindi ba nyo nahalata? O, nasaan yung katabi mo? Ay, dito. Wala yung dalawa. In the last days, amen, iiwan na, sabing ganun. Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Iiwan na nila. Amen. Papabayaan na nila. Ang sinasabi nila, I do believe sa churches, alam ko rin yung di lahat mapupunta na ng langit. Amen. Amen. Narito ko ba kayo hindi lahat na nagsasabi, I love you, Lord. I serve you, Lord. My faith in you, Lord. Nasa sayo lang. Sa bibig ko, pero hindi napapatunayan sa pamumuhay. Tama. Amen. Dahil sinabi, salita ng Panginoon sa James, faith without works is dead. Dead. Yes. Yung po sinasabi dito eh. Kaya sinabi rito sa atin, sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Kung minsan gusto mo na rin umayaw, di ba? Dahil sa pressure, dahil sa mga kinakaharap, na sumuhin sa buhay, na laban sa buhay. Eh sabi dyan, susundin nila ang mandarayang espiritu, deceiving spirits. Eh sabi sa James, do not be deceived. Kasi ang kaaway na dyan lang. Baka kinabihan ka pa. Sabihin niya sa'yo, maniwala ka dyan. Hindi na, gagala-gala lang dyan, nag-aabang. Abay, ang Diablo nga, nasa Garden of Eden, hindi ba? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi dito, huwag padaya. Amen. Maraming mga mandarayang espiritu ngayon, sabihin sa'yo, ay naku, isa lang araw, ang day off mo, ano ba yan? Mamasyal ka naman. Maglamirda ka naman. Mga uunahin, ako muna. Amen. Bago ikaw, Lord, ako muna. Susundin nila yung mandarayang espiritu, mga aral ng Diablo. Sa verse 16, sabi dito, same chapter, take heed to yourself and to the doctrine, continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear it. Kaya sabi niya, maging maingat. Hello mga Kristiyano, maging maingat sa iyong pagkilos at pagtuturo. Ang mga expression natin, mga expression na hindi na nakakalugod. Kaya yung sinabi dyan, yung mga tinuturo natin, nagtuturo na tayo, hindi naman natin ginagawa. Maging maingat. Kundi sabi nito, mag-ingat tayo sa mga kilos natin. Maging maingat tayo. Kasi binabasa tayo, ang tao, ang mundo ngayon, karamihan, hindi nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia, ikaw. Amen. Binabasa ka. Yes. Binabasa tayo, kaya sabi ng Biblia, mag-ingat sa iyong kilos. Yan ngayon ang dinidikta ng mundo Kaya ang dami nagsasabi, Christian siya. Hello, tingnan mo naman yung estilo niya. Christian ba yan? Amen. Amen. So mag-ingat sa pagkilos, sa pagtuturo. Yung po yung sinabi. Patuloy na isagawa yung mga bagay. Nakalooban ng Diyos yung nararapat upang maligtas pati yung mga nakikinig sa iyo. As I've said, binabasa po tayo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Why?
Bakit sinabi rito na mag-ingat? Kasi sabi sa Matthew chapter 24, verse 11 to 13, many false prophets will rise up and deceive many. Maraming mga bulaang propeta. Sabi rito, mapagpanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Meron palang ganon, bulaang propeta? Meron. Mayroon ding bulaang pastor. Yes. Andiyan mo ba kayo? May bulaang tagapagturo. Amen. Hello? Kaya kailangan po, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon para hindi tayo maligaw. Kasi sinabi dyan maraming mga huwad, mapagpanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Magpapayag na maligaw. Amen. 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 Pag-aralan natin sabay-sabay ang salita ng Panginoong Jesucristo. Amen. Katulad ng Berean Church. Anong ginagawa ng Berean Church? Hindi lang sila basta nakikinig. Pinag-aaral. Talaga, yun yung sinabi ng pastor na to. Mabasa nga. Amen. Sinecheck nila mula sa salita ng Panginoon kung gaano katotoo yung pinapahayag. Because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, sabi sa verse 12. Lalaganap ang kasamaan. Lalaganap ang nanlalamig ng pag-ibig ng marami. Manlalamig ang pananalig ng marami. Amen. Di ba nyo nahalata? Yung katabi mo wala. Kung minsan ikaw nawawala. Hindi ba? Ano? Yung po yung sinabi dyan Amen! Manlalamig sa uling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami, hindi ko kontino. Marami. Amen, akala mo, marahil nandiyan ka pa, nasa faith ka pa. Pero sa totoo lang, wala na. Amen. Amen. Pero ang sabi sa verse 13, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So huwag kang kasi sigurado, naligtas ka na. Yes, ang kaligtasan nandyan na. Binigay na. Yes. Depende yan sa pananatili mo. Yes. Amen. Natapat hanggang wakas. Yes. Amen. And I do believe bawat isa sa inyo na narito ngayon tapat hanggang wakas hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Isus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya yung iba, naku, ang galing naman talaga ng pastor na ko. Kaya ang dali. Di ba dinahalat? Ang daming lumilipat. Pumupunta kung saan-saan. Nandiyan na ba kayo? Amen. Kasi ang hinahanap nila, yung nangangaral, batay at sang-ayon sa kagustuhan nila. Kung ano lang yung gusto nilang marinig. Ayaw nila yung koreksyon. Yung pagtatama, ayaw nila. Gusto nila yung papabor doon sa makalamang pagnanasa nila. At ganun po yung sinabi rito Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Amen. At naniniwala ko na ang nandito ay makatapat. Amen. Nananatiling tapat. Amen. 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 So ito pong mensahe ito, itong talatang ito na aking binasa, ito po upang tayo ay magpatuloy. Amen. 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 Upang tayo po ay magtiyaga, magtiis sa kabila ng mga oposisyon. May mga oposisyon talaga. Amen. Amen. Andiyan kung sabihan ka ng kung ano-ano. Amen. Diyan ho ba kayo? Amen. Ikaw na nagpapatuloy pa rin sa kabila ng mga kabiguan sa buhay. Hindi pa nangyayari. Amen. Pero wait ka lang, mangyayari yan. Yes. Amen. Basta't yan ay kalooban ng Panginoon. Mangyayari. Amen. Amen. Hello. At ang sabi pa diyan, ituloy ang sipag at syaga sa gawain. Hello, mga masisipag. Amen. Sa gawain. Amen, ituloy lang. Huwag tamarin. At ang sabi diyan, kung nananatili, na masipag, matyaga, hanggang wakas, maliligtas. Sa kabila ng medyo tinatamad ka na, makikita mo yung sarili mo, nandun ka na naman ulit. Yes. Amen. Yung Amen. tiyaga. Amen. Alam mo, ang Panginoon, napakatyaga sa akin. Yes. Amen. Sa lahat ng mga pagkakamali natin, kapalpakan natin, pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon. Yes. Kasi may nakikita siya. Amen. Amen. Sa ating buhay, sa iyong buhay. Amen. Amen. Na maganda. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hebrew chapter 10, verse 35. Sabi niya ganun dito, huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang gantimpala. Dakilang gantimpala. Do not cast away your confidence which has great reward. Amen. Hello? Yung pananalig mo, huwag mong walain. Kaya lang, amen. Mas pinaniniwalaan na natin yung galaw natin kaysa sa galaw ng Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya, huwag mawala ng pananalig. Amen. Amen. Sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala, may gantimpala sa ginagawa ng bawat isa. Amen. Amen. Ikaw na narito, umaattend ka, gumagawa ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Tinutupad mo yung kalooban ng Panginoon. Sabi diyan, may dakilang gantimpala na nakalaan para sa iyo. Amen. Amen. Ang kailangan lang natin, Hebrew chapter 3 verse 1, fix your thoughts on Jesus. Amen. Isipin nyo lagi ang Panginoong Jesucristo, ang dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Amen. 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 Itoon, isipin, alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo. Itoon natin ang ating paningin kay Kristo. Amen. Amen. Palayo sa ating sarili. Amen. Paano naman ako? Paano yung sitwasyon ko? Alisin ang sitwasyon, ang tuon sa ating sarili. Amen. Sa mga sirkumstansya na nangyayari sa atin, ilayo natin patungo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Tandaan po natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, apart from me, you can Do nothing. do nothing. Wala kang magagawa. So napakahalaga ang pagtutuon ng pansin sa Panginoong Jesucristo. Lagi natin isipin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako. Dahil wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. No, si Jesus po yung power source natin. Siya yung ating power source para ma-accomplish natin yung nilalayon mo, yung nilalayon ng Diyos sa ating buhay. Amen? Nandyan mo ba kayo, mga minamahal? And naniniwala ko ng bawat isa rito ay may dakilang layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Yes. Kaya sabi sa verse 24 ng Hebrew chapter 10, let us consider one another. Consider. Sabi nga, isipin mo naman yung iba. Amen. Sa alang-alang mo. Yung iba, intindihin mo naman yung iba. O, kumusta? Ang care grouping, yung care group disciple mo, nasaan siya? Isipin mo naman. Pinaluap mo ba? Ginawagan mo ba? Pinag-pray mo ba? Aba, isaalang-alang natin. Amen. Kaya sabi lang, let us consider one another. Hello? Amen. Nandyan mo ba kayo? Ibig sabihin yung one another, mayroon tayong responsibilidad. Bawat isa sa atin may katungkulan. Amen. Hello? Katungkulan mo yung nawawala dyan sa tabi mo. May follow-up. Tungkulan mo na alagaan yung disipulo. Alam po ninyo, ang kakulangan ngayon sa ating gawain ay lack of discipleship. Kulang na kulang tayo sa pagdidisipulo. Hindi na natin iniisip, hindi na natin isinasaalang-alang yung mga disipulo natin, nasaan na sila, na-follow up ba natin? Naipag-pray ba natin? May katungkulan po ang bawat isa. Consider one another in order to stir up para ma-encourage. Encourage natin sila. Amen. Palakasin natin sila, exhorting each other on in love and good works. Maramdaman nila na importante sila. Maramdaman nila na may care ka sa Kanya. Kaya nga, care group. Amen. Katulad ngayon, nagpipreach ako, hindi ko kaya naabutin bawat isa sa inyo. Pero sa care group, naggagawa na abutin ang isa't isa. Amen. Nakakapag-open up yung disciple. Amen. Amen. Nandyan mo ba kayo? At napapalakas. Ano yung sinabi? Let us, sikahapin natin na palakasin ang isa't isa saan? Sa pananampalataya. Na sila ay magpatuloy. Kasi ang hirap, alam po ninyo, maraming mananampalataya. Halimbawa, ito yung beginning, ito yung tumanggap siya sa Panginoon. At ito yung ending, yung pagbabalik ng Panginoon. Tumatakbo, ang bilis. Pagdating sa gitna, huminto. Huwag huminto. Malapit ka na sa finish line. Amen. 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 Hello? Malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon
Jesucristo. Amen. Nandiyan na eh, nakikita na natin yung palatandaan sa Matthew chapter 24, di ba? Gera, rumors of wars, famines. Amen? Amen. Hello? Nandiyan na po lahat eh. Nakikita na natin. Kaya tayo po ay iniinganyo ng salita ng Panginoon. Sinasabihan tayo, let us do what is good. Amen. Amen. Kung ano yung mabuti at nakakabuti. Amen, for the glory of God. So love for one another in Christ must be manifest itself in works of love. Amen. Love mo ba yung katabi mo? Kailangan po ay ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating mga disipulo. Pangalawa, ipakita natin sa magitan ng sama-samang pagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil malapit na siyang dumating. Napakahalaga po yung sama-sama tayo sa ating pagtitipon. Ano sinabi po diyan sa Hebrews chapter 10 verse 25? Not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Mabuting balita, Biblia, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi diyan, not forsaking. Ano ito ibig sabihin nito? Do not stop. Huwag tumigil. Be involved in church life. Amen. Isali mo yung sarili mo Yes. sa ministeryo, sa church. Sino yung wala sa ministry? Isama mo yung sarili mo. Kabahagi ka rito. Amen. 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 Alam mo niyo, napakahalaga. God group us for strength. Amen. Tayo ay pinagsasama-sama ng Panginoon, pinagtitipon-tipon ng Panginoon para magbigay kalakasan sa isa't isa. Dahil dito, pag nagpabaya, pag pinabayaan natin yung meetings natin, yung pagdalo natin, yung pagtipon-tipon natin, give up mo na, isinuko mo na. Yung pagpapalakas o yung kalakasan ng loob na dulot ng Panginoon at sa kapwa mo, sa kapwa natin. Amen. Maging ang tulong nila na ipanalangin ka rin. Not forsaking the assembly of ourselves together. Huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating pagtitipon. Para ano daw? So we can keep each other from quitting. Mag-quit. Amen. Huwag umayaw. Amen. 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 So napakahalaga talaga. Yung tayo ay naggugrupo, nag-care group. So napakahalaga po yung madalas na pagtitipon. Napakahalaga yung madalas na pagkikita para tayo ay magpalakas at lumakas din ang ating loob. Hikayatin ang bawat isa na magpatuloy. Hindi sila dapat tumigil, kundi sila ay mapalakas ng loob. Saan? Sa kabanalan, sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga sa Hebrews chapter 3, verse 13, exhorting one another daily. Kung hindi kayo nakapag-gather sa ating temple worship, di sa online. Amen. Nandiyan ho ba kayo? Amen. So, exhorting one another daily. Dahil malapit na talaga dumating ang Panginoon. Sabi dyan, may warning eh. Amen, marami ang mawawalan ng pananalig in the last days. So habang papalapit ang araw ng pagbabalik ng Panginoon Jesucristo at tayo ay humarap sa Kanya, alam po ninyo, bawat isa ay nasa harapin ng hamon sa buhay. Mga espiritual na laban. Amen. Panahon ng persecution. At ang sabi dyan, yung mga antichrist, padami ng padami, palakas ng palakas. Pero sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng problema, hindi yan kailanman ang maging dahilan para ikaw ay huwag mag-church. Amen. Amen. Difficulties should never be excuses for missing church celebration. Kayo, pag may problema na kung saan na pumupunta, na-miss na yung church celebration. Excuse muna ako kasi kailangan maayusin ako. Diba? Excuse muna kasi si friend tumawag, magpapakit daw kami.
Abay, wag daw yan ang maging dahilan para ma-miss natin yung church celebration. Amen. Hindi naman whole day yung church celebration. O ba kayo inuna? So sa halip, sabi rito, pag yung kahirapan nandyan, kailangan mas palakasin natin yung ating sarili sa pagdalo sa gawain Amen. ng Panginoon. Kasi doon tayo makakakuha o makakahugot ng lakas ng loob mula sa salita ng Panginoon na ating mapapakinggan. Mula sa mga sharing ng mga kapatiran. Kaya ang tagubilin sa atin dito, sa talatang ito, not forsaking. Huwag kaligtaan ang pagdalo. Amen. Ang pagtitipon-tipon para magbahagi ng ating pananampalataya. Mapalakas tayo sa isa't isa sa pamagitan ng Panginoon. Amen. Amen. Alam mo nyo, ang salitang fellowship ay ito po ay isang pagkakaisa na dala ng banal na Espiritu Santo sa atin. Nagkakaroon tayo ng partnership. Amen. Participation, bawat isa may bahagi. Nagkakaroon tayo ng contributory help. Meron tayong mga kusang loob na pag hindi ikaw na mismo, bawat isa may kusang loob na ginagawa ang mga gawin. And may malasakit ang bawat isa. Kasi yung fellowship, yung koinonia, ito yung nagsisimento sa atin. Amen. Pag sinabi mong fellowship, meron tayong pagkakaisa. Ito yung nagsisimento sa ating mananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen. At naging sa isa't isa sa atin. Kaya nga sabi rito, sa talata na ating binasa, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Ano daw? Saan daw? Ano daw yun yung huwag kaligtaan? Pagtitipon. Amen. Yung church celebration. Huwag daw kaligtaan yung church celebration. Ano pa? Pangalawa, huwag kaligtaan ang care grouping. Kasi doon tayo nagkakaroon ng sharing bawat isa at napapalakas ang isa't isa na ipapanalangin ang isa't isa. Amen. Ito bang ginagawa natin ay ngayon lang? Hindi po. In the book of Acts chapter 2, verse 42 and 47, sila po ay nagkakatipon, nanatili, sabi dyan, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid. Hello? Sama-sama! Sa pagpira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Sila ay nanatili sa nasama-sama. Amen. Sabi sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Amen. Pag tayo po ay nanatili, sama-sama, na nagpupuri sa Diyos, na nanalangin, ano po nangyayari? Ang resulta po niyan ay ano po, multiplication. Amen. Amen. Ano sabi diyan? Idinaragdag sa kanila ng Diyos, ng Panginoon, ang mga iniligtas. The Lord mismo magsisend. Pag ganito yung ginagawa natin, ang Diyos pararamihin tayo. Amen. Amen. Pag tayo ay nanatili sa pagsama-sama, sa pagpupuri, sa panalangin. Amen. Kasi a healthy Christian community attracts people to Christ. Ay, makapunta nga doon. Ang saya-saya doon. At saka may concern ang bawat isa. Ang sigasig, ang sipag at pagmamalasakit natin sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagpapakita ng pag-ibig sa kapatiran, alam po niyo ito nakakahawa. Yes. Amen. Amen. Nakakahawa. Kung ito ang ginagawa natin, mag-grow tayo in numbers. Hindi lang tayo iilan. Kaya nga sabi rito, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Dalawa lang naman yung pagtitipon Church celebration, care grouping. Kumusta ang care group nyo? Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yun ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25. Tayo ay nagkakatipon for reason sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Yes. Sambahin siya. Amen. Manalangin sa Panginoon. Amen. Amen.
Ang sinabi dyan, huwag kaligtaan ang ating pagtitipon. Sabi pa niya, lagi. Ano ba ibig sabihin ng lagi? Always. Ibig sabihin, hindi pa minsan-minsan. Yung po yung sabi dyan eh. Tama ba? Ano? Huwag daw kalilimutan, doon din lagi. Ano ba pagkakaintindi yung lagi? Always. Always. Yung po yung sabi niya, huwag kaligtaan. Amen. Lagi. Sabi niya rito. Amen. Hindi yung saan na lang. Sa susunod na lang. Yung ating pagtitipon, hindi pa minsan-minsan. Bakit hindi pa minsan-minsan? Nandyan pa rin sa kasagutan, sa Hebrews chapter 10, verse 25. Kasi tayo ay nais ng Panginoon, nakagrupo tayo upang tayo ay mapalakas. Amen. Nagkapalakasan tayo sa ating care grouping, hindi ba? Amen. Katulad mamaya, magsisilan tayo. Ano na-gets mo kanina? Sa preaching, ay, eto, alam mo, nangusap si Lord sa akin eh. Nagising ko sa katotohanan eh. Amen. He group us for strength upang tayo ay magpalakasan ng loob. Bakit kailangan natin to? Kasi sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, malapit na dumating ang Panginoon. Ay, ang tagal-tagal na, Pastora. Noong panarinig ko na yan, na malapit nang dumating si Lord, hanggang ngayon wala pa rin. Katulad pa rin ng dati. Yun ang sabi. Hindi ba, marami nagsasabi na gano'n eh. Kaya tinatabangan, nawawalan ng sigla, hindi nananatili, binabaliwala. Ito, sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, huwag ninyong kalilimutan. Sabi niya, huwag niyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw at 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Sabi sa Pinoy version, huwag ninyong baliwalain ang mga bagay na ito. So walang problema sa Panginoon. Walang halaga sa Kanya. Ang katumbas na 1,000 taon, isang araw. Isang araw, yung isang araw, 1,000 taon. Patakin mo yun, binibigyan ka ng oportunidad ng Panginoon para manumbalik ng lubos sa Diyos. Bawat isa sa atin, binibigyan ng pagkakataon. Amen. 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 Nayusin. Amen. Pahalagahan, huwag baliwalain. Amen. Yung kahalagahan na dulot ng sama-samang pagtitipon. Kailan? Lagi. Lagi. Yung po sinabi dyan eh. Amen. Bakit sinabi ng Panginoon na ang katumbas ng 1,000 taon walang iba yan? Walang kaibahan 1,000 taon sa isang araw. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon dito, ako darating ako para magnanakaw. Magnanakaw. Sabi ng magnanakaw, alam mo, pupunta ko sa bahay mo ng mga alas 12, nanakawin mo yung refrigerator mo. Nagpaalam. Mayroon kang magnanakaw na nagpapaalam? Wala, hindi mo alam kung kailan masarap yung tulog, di ba? Ilang yung pinto. Oo. Amen, wag mo ilalak yung pinto kasi papasok. Amen, wala eh. Amen. Hello. Ang sabi rito eh, He's coming like a thief. Yes. Darating siya katulad ng isang magnanakaw, hindi mo alam. 2 Peter 3:10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Amen. Yan mo ba kayo? Amen. Huwag mong baliwalain yung mga babala sa salita ng Panginoon. Yes. Kaya huwag na-absent pag Sunday. Service, huwag mawawala. Huwag uunahin yung mag-packing. Nagpapakta doon. Nagpapartay ka, biglang dumating si Lord, nakatulad ng isang magnanakaw. Ay, bakit nawala si sister? Hanap ka ng hanap, yung pala, na-rapture na. Siya na iwan na. Ay, iwan. Remember sa Matthew, yung naggigiling, di ba? Nawala yung isa naiwan, yung natutulog, nawala yung isa naiwan. Sa bukid, nagkagapas, nawala yung isa, naiwan yung isa. Amen. Amen. Nandiyan. Baka mamaya ikaw asan na kaya sila na wala pa? Hindi pa sila dumarating. Panahon na ng service. Hello, na-rapture na kami.
Walang masama sa pagtulog. Kaya lang, unahin yung dapat unahin. Amen. Amen. Remember, He's coming like a thief. Darating siyang katulad ng isang magnanakaw. Amen. Hindi mo alam kung anong oras, anong araw, ang kanyang pagdating. Umaga, tanghali ba? Gabi ba yan ang dating niya? Hindi mo alam. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 25 verse 13, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Magbantay. Sabi ka nung maging handa at magbantay. Hello, ihanda ang sarili. Alam po ninyo mga minamahal, panahon na para suriin natin ang ating sarili. Nasaan na ba tayo sa relasyon natin sa Diyos? Amen? Yung ugnayan natin sa Panginoon, umaayos ba tayo? O bago tayo maging katulad ng mga Pariseo, Saduseo, mga ang tingin mo sa kanila talagang kabanal-banalan talaga, pero sabi niyo mga hypocrites. Natuturo kayo ng mga bagay-bagay, hindi nyo ginagawa. Nabasa ba niyo yun? Kaya sabi magbantay kayo, huwag mong bantayan yung katabi mo, sarili mong bantayan mo. Correct. Kaya kasi turo ka ng turo ka ng turo. Nakalimutan mo, dami nakaturo sa'yo. Bantayan natin ang sarili, baka mamaya nalilis na rin tayo ng landas. Amen. Amen, akala natin nasa pananalig pa tayo, yung pala wala na. Amen. Amen. Maging handa, ayusan po ng buhay ngayon. Yes. Amen. Ako rin po inaayos ko rin yung buhay ko. Amen. Bawat isa, ayusan to. Hindi ko kayang kargahin lahat sa langit. Kanya-kanya to. Hindi po pwede. Pakisabit mo naman ako, Pastor. Ay, hindi po pwede. Amen. Kanya-kanya to. Nasagutin. Amen. Amen. Kasi siya kasi nakaka-Istanbul. Abay, well, hindi problema siya. Ikaw. Ay, ba't ka nagpa-Istanbul? Amen. Kaya sabi nito, maging handa. Bantayan ang ating sarili. Matthew chapter 24:42 says, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Amen. Verse 44, kaya maging handa kayo. Sabi dyan, lagi. Nandiyan na naman yung salitang lagi. Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. Katulad ng panahon ni Noah. Remember the story? Si Noah talagang busy siya sa paggawa ng daong. Diba? Kaya lang si Noah, baliw, walang ulan. Tapos magtatayo ng daong sa ibabaw ng bundok. Nagtatawanan nila si Noah, pero nung dumating, hindi nila inaasahan. Was out lahat sila. Amen. 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 Praise God. Kaya sabi rito, magbantay kayo, bantayan natin yung ating sarili. Kung tayo ba ay nasa pananalig pa o wala na. Baka yung ginagawa natin, taliwas na sa pananalig. Amen. Maging handa kayo lagi. Sabi dyan. Bawat isa sagutin ng kanyang sarili. Amen. Praise God. Bawat isa sagutin niya yung kanyang salvation. Kaya tayo, bilang mananampalataya ng Panginoon, ganito, hikayatin natin sila na magpatuloy. Yung mga wala na. Yung mga nawala na. Yung mga umalis na. Yung mga nagtampo. Amen. Hikayatin natin sila na magpatuloy. Amen. Diyan mo ba kayo? Now, sabi nga rito sa Matthew chapter 18 verse 12. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Yes. Amen. Yung po sabi sa talatang aking binasa. Yung 99, iniwan niya nanginginain sa kaburulan. Kaya lang, may kulang isa. Isa lang yun, Hinanap niya. Bakit? Hindi kompleto yung ship without that one na nawawala. Amen. Amen. Yes. So yung grupo mo, your leader. Kung nawawala yung isa, hindi kompleto. Amen. Kumplikawin mo. Yung 3, 4 kayo sa isang grupo. Hanapin mo. Yung po yung sinabi dyan
Hanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Amen. Mahalaga po yung 99. Pero hindi po kompleto yung bilang kung may nawawalang isa. Hallelujah. So, i-grupo natin, isama natin sila na i-grupo sa care group. Kaya napakahalaga po yung care grouping. Nandyan po yung pinaka-core para tayo po ay pinakabuod niyan para ang gawain ng Panginoon ay lumago at gumamit. Yung pangangalaga. Amen. Yung pagdidisipulo. Hello. Kaya sipagin natin, sabi niya, hindi mawawala. Ano sabi sa Ezekiel? Kung hindi mo sinabihan, delikado. Pero once na sinabihan mo, at ayaw, hindi mo na siya sagutin. Maliligtas ka siya, mapapahamak. Pero kung hindi mo siya sinabihan, sabi gano'n, mapapahamak ka. Pag hindi mo siya sinabihan, may karampatang parusa. Amen? Nandyan mo ba kayo? Mga minamahal. Yes. Alam ko ninyo, napakaganda yung sinabi po sa Psalms chapter 92, verse 13-14. At dito po ako magwawaka sa sinabi. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Amen. Amen. Yung mga lumaki sa tahanan ng Diyos. Hello mga lumaki. Amen. Amen. Dito nagsimula at nagpatuloy hanggang ngayon narito pa mga lumaki sa tahanan ng Diyos. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Lumaki sila na hubog sa Amen. training. Yes. Nagpa-train. Lumago, nakalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga ako, nagpapacheck ako, sino nakatapos ng powerful? Sino? Kailangan po natin yun. Amen. Alam ko ninyo, ang resulta, pag ikaw ay naitanim sa tahanan ng Diyos, at sabi dyan, mamumunga ng mabuti at sagana. Amen. Amen. Nandyan mo ba kayo, mga minamahal? Amen. Amen. Kaya nasain natin. Amen. Na huwag nating kaligtaan yung pagtitipon natin. Saan? Sa church celebration at saka yung ating care group. Huwag pabayaan. Amen. Hallelujah.